Nakikita po tayo dito sa waiting area o sa entrance ng Manila Ocean Park. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Kasalukuyan pong nagaganap ang National Peace Rally dito po sa Quirino Grandstand. At grabe po, umaabot na ng 2.5 million lahat po ng mga dumalo. Including not member ng INC. Kasi pwede rin daw po makisali ang kahit hindi member ng INC, no? At marami pa pong mga National Peace Rally na nagaganap sa iba't ibang dako ng bansa. At tinatayang aabot po ito ng 3 milyon dahil tuloy-tuloy pa rin po ang mga dumarating at hindi po napapatid. Parang dumadagundong po dito po sa lugar ng Quirino, Luneta. Ang tao po talagang dumadagundong. Ngayon, dito po sa ibang rally naman, dito po sa Ilocos Region, gabi pa lang daw, ay nagpuntahan na doon yung mga tao at doon na natulog. Dito rin po sa Pagadian City at Albay, Legazpi City, kahit umuulan daw, tumuloy pa rin yung mga tao na a-attend po sa National Peace Rally. At galing po sila yung iba sa Camarines, Masbate, Sorsogon. At merong nagrereklamo mga vlogger, no? Parang ginugurgur naman yung signal sa Quirino Grandstand. Or mahina po ang signal. Yun po ang inaangal nila. Hindi natin alam kung sinasadya ito. Kasi nung panahon po ni Pangulong Duterte, yung mga bandang patapos na yung kanyang termino, napakalinaw po ng signal. Naaalala ko po yan, kung kami po ay nagbablog, talagang napakalinaw po ng signal. Pero nung after ng pag-alis ni Pangulong Duterte, at si Bongbong Marcos na ang pumalit, dahan-dahan po, humihina na naman ang signal ng mga cellphone company, mga network company. Siguro ko dahil may sinabi si Pangulong Duterte, kaya inayos nila yung signal. Ito namang bago nating Pangulo, wala namang sinasabi. Wala talaga siyang sinasabi. Kaya unti-unti pong humina na naman ang signal. Kaya iba talaga yung merong matapang na leader at talagang kukumprontahin kung ano man yung problema ng bansa, talagang kukumprontahin niya kahit oligarko para tumino lang yung signal. Dito po sa presidente natin wala talagang maaasahan. Meron po tayong topic tungkol po kay BP Sara. Nagpahayag na ang ating Vice President, ito po sa report ng Abante Tonight, pumiyok sa mga OFW. BP Sara Duterte nagpaplano sa 2028 presidential election. Ano po ang masasabi nyo rito? Pabor po ba kayo na kung sakaling tumakbo talaga si BP Sara, ay iboboto nyo ba si BP Sara Duterte? Ito po yung maganda, kumbaga may pag-asa na tumakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Although hindi pa siya nagdi-declare, kasi medyo maaga pa. Pero kung sa akin lang, mas magandang mag-declare na siya. Total, binibinay na siya. Hindi lang siya binibinay, kinokorona pa. Ganon din Kaya po yung iba na gustong tumakbo o may planong tumakbo, hindi nagsasalita hanggat medyo malayo pa naman yung election, hindi sila nagsasalita na kung sila ay tatakbo o hindi. Kasi kapag nagdeklara ka, natatakbo ka sa maagang panahon, gagawin kang kakatulad ni Binay. Bibinayin ka. O kaya kukoronahin ka. Yun ang iniingatan po ng mga nagpaplano, nagnanais tumakbo, kasi titirahin ka talaga ng mga makakalaban mo.
in the future. Kagaya po ni BP Sara, siguro alam nila, no, may plano, parang tatakbo si BP Sara, mataas ang porsyento na siya ay tatakbo, kaya ngayon pa lang binibinay na siya. So, sa akin, mas maganda kung mag-declare na siya, no? I-declare na niya, I will run for president in 2028 election. I-declare na niya. Yun sa akin po ang opinion ko lang. Kasi ganun din eh. Pinopropaganda na rin siya eh. Kaya mas maganda i-declare na. Pero tatanungin ko po kayo, mag-comment po kayo, iboboto nyo po ba si Vice President Sara Duterte kung siya'y tumakbo sa 2028? So ito po yung balita ng Abante Tonight. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Vice President Sara Duterte na pinag-iisipan na niya rin ang presidential election sa 2028. Nagpalakpakan ang mga dumalo sa naturang pagtitipon nang sabihin ng Vice Presidente na ikinukonsidera niya ang pagtakbo sa 2028. Inamin niyan ito matapos itanong ng isang OFW kung may posibilidad na tumakbo siya sa 2028 election. Dahil nasa Japan po ngayon si BP Sara, umattend po siya ng meet and greet sa mga tagahanga or taga-suporta ni BP Sara sa Japan. Ito po yung kanyang eksaktong sinabi, ano? We are seriously considering. Yan ang tugon ng Vice Presidente sa tanong na may posibilidad ba na tumakbo siya sa 2028 election. So ulitin natin, ito po yung tugon ng ating Vice Presidente. We are seriously considering. Kumbaga, seryosong kinukonsidera na tumakbo ang ating Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. At ito po yung parang anong tawag ba ito? Parang aerial photo dito po sa grandstand o Quirino grandstand. Tignan niyo po, punong-puno at mayroon pang mga dumarating. Ito po ay parang anong tawag doon? Yung pinapalipad. Ano ba ang tawag sa pinapalipad? Yung may parang nire-remote control. Hayop na yan, nakalimutan ko. Ito naman yung isang kuha, no? Ito po drone. Kuha po sa drone. Ayan, no? Talagang hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Pero medyo umaambon-ambon po, ano? Sana hindi lumakas ang ulan, no? Ayan, at patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito po sa Quirino Grandstand. At talaga namang napakarami. Kumbaga, ang puwersa ng INC ay talagang ipinakita nila kung gaano sila kalakas. At alam naman natin ng INC ay mayroong black voting. Talagang pag bumoto yan, solid. Hindi nagwawatak-watak. Meron silang isahang boto. Kung ano yung ibinaba sa kanila ng pamunuan ng INC, kung sino ang kanilang iboboto, yun at yun ang iboboto nila. Meron talaga silang solidong black voting. Isahang boto ang tawag nila. So ito, ipinakita ng mga member ng INC kung gaano sila karami, kung gaano kasolido ang kanilang pagsuporta kay BP Sara. At itong rally na to, talaga namang alam naman natin na ito'y pagsuporta para tutulan ang impeachment kay BP Sara. Ito'y pagsuporta kay BP Sara, kay Vice President Sara Duterte. So, masasabi natin na kung sakaling tumakbo si BP Sara sa 2028, I'm sure dadalhin siya. Susuportahan siya ng INC at lahat ng mga membro ng INC. Although hindi po lahat ng
dumalo dito ay member ng INC dahil welcome naman po makisali ang iba, no? Kahit ibang reliyon, kahit siguro Muslim ka pa, pwede kang makisama. Andyan din po yung mga DDS vloggers, DDS supporters, at hindi po natin alam kung may mga politiko na dadalo at magsasalita po dito sa rally. At ang naririnig natin, ito po ay aabutin ng hanggang gabi, no? So hanggang dito na lang po mga kababayan, mga kalahi. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po kayo. Bye-bye.